Hindi raw biro ang panganib na dala ng illegal steel plants na gumagamit ng mga peligrosong kemikal sa paggawa ng substandard products. Kaya sa gitna umano ng pamumulitika sa raid sa steel plant sa Davao, may apela ang NBI. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Hindi raw sa Davao matatapos. Ito ang binigyang diin ni NBI Director Melvin Matibag sa gitna ng puna ng publiko. Kaugnay sa targeted umanong operasyon ng ahensya laban sa isang steel manufacturing plant sa Davao City noong August 13. Sa katunayan, ayon sa director, ito na ang ikalimang illegal steel plant na kanilang sinalakay at sa kasalukuyan, under their radar na rin daw ang mahigit 20 pa. Dahil daw Davao, pinuntahan ng NBI, pakiusap namin for people to understand that this is not about political preference, this is not about kung saang region, this is not about negosyo, but this is about NBI and PAOK doing their job as a law enforcement agency. Una nang lumabas sa investigasyon ng NBI na 70% sa mga bumagsak na istruktura matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani ay gawa sa mga bakal ng Davao Mighty Steel Corporation. Mahigit isang dekada nang nag-ooperate ang planta at nakita ang mga bakal nito sa halos 400 gusaling pinabagsak ng lindol na halo-halong government at private structures. Ibang aspeto pa raw ang pagiging radioactive ng mga produktong bakal. Preliminary technical evaluation na ginawa ng laboratories ng isang pribadong laboratory at ng Philippine Nuclear Research Institute, ang level po ng radioactivity sa Davao Mighty Steel Corporation ay mas mataas kumpara doon sa Pampanga po. Mataas ang level ng kontaminasyon ng uranium, thorium, and for the first time, radium-226. Halos 200 empleyado rin ang na-rescue sa planta. 57 raw dito ang nagpositibo na sa iba't ibang karamdaman, kabilang na ang 2 nagpositibo rin sa mataas na level ng radioactivity. Sila po ay forklift operator. Yung iba naman po ay nasa waste material, yung iba po ay nasa storage, yung iba po ay nasa tunawan ng bakal o yung furnace. Kailangan isa ilalim pa sa masusi at mas malalim na pagsusuring medikal. Kaya po ang susunod na hakbang ay sa ilalim ito sa pagsangguni po sa ating kagawaran ng kalusugan upang magkaroon po ng mas malalim na pag-aaral tungkol po sa kanilang mga natuklasan po namin. Submitted for resolution na raw sa DOJ ang mga reklamong isinampa ng NBI laban sa 21 suspect sa illegal steel plant. 7 rito ang at large habang ang 14 naman ay nasa kustodiya na ng NBI. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.